Napagtanto na nga ni Goku ang kanyang tunay na misyon, at ito ay ang maghanda para sa digmaan. Nagpa siya siyang dalhin ang kanyang kaibigan sa mundo ni Bills upang sila ay makapag-ensayo kay Whis. Medyo nahihiya si Goku na pumunta doon, dahil hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Whis, na kilala niya ito mula pa noong nakaraang panahon at alam niya ang kanilang planeta, ngunit kailangan niyang gawin ito dahil kailangan na niyang maghanda para sa paparating na digmaan. Kaya bumalik si Goku sa planetang Vegeta, isinama niya si Broly, at bumalik sila sa planetang Earth. Mula doon, sinubukan niyang hanapin kung nasaan ang mundo ni Bills. Nang mahanap na niya ang sense ng kapangyarihan ni Bills, na sobrang layo ngunit nakayanan pa rin niyang mahanap, ginamit ni Goku ang instant transmission upang dalhin ang lahat sa mundo ni Bills. Sa mundo ni Bills, si Whis, ang kanyang katulong, ay nagdidilig ng mga halaman nang makita niya ang isang grupo ng mga tao na dumating at sinabi, sino kaya itong dumarating? Habang papalapit si Whis kay Goku at sa iba pa, napansin ni Goku si Whis at sinabi, wow, tingnan mo, si Whis. Oy Whis, kamusta ka? Hindi kita kilala. Paano mo ako nakilala? At paano mo natagpuan ang lugar na ito? Walang mortal ang may kayang makarating dito. Hahaha, sabihin na nating ako ang exception dito. Whis, medyo kakaiba pero pwede mo ba kaming sanayin? Pakiusap, kung gusto mo akong maging guro mo, kailangan mong gawin ang isang bagay, talunin mo si Lord Bills at kunin ang kanyang trono bilang isang destroyer. Saka lang kita sasanayin. Nasaan siya? Ay, alam ko na kung paano siya hahanapin. At doon, sumigaw si Goku. Ngayon, nag-transform na si Goku sa kanyang Super Saiyan Blue. Anong kakaibang antas ng kapangyarihan ito? Naramdaman ito ni Bills habang siya ay natutulog. Si Whis naman, ay namangha sa nakitang kapangyarihan ni Goku na mayroon siyang God Key. Gumising si Bills mula sa kanyang pagtulog at sinabi, ano ito? Anong klase ng key yan? At mabilis siyang pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari, at nakita niya si Goku sa anyo ng kanyang Super Saiyan Blue. Pagkakita kay Goku, tumingin si Bills sa kanya habang sinabi ni Goku, Bills, kamusta ka? Maglaban na tayo. Paano mo ako nakilala? Paano mo nakuha ang kapangyarihang yan? Nakakamangha ka, Bills. Ano ang tingin mo sa lakas ko? Handa ka na bang makipaglaban sa akin ngayon? Sige, mortal. Hindi ko alam kung sino ka o ano ka, pero ang alam ko, ikaw ang hinihintay ko na makalaban. By the way, ako pala ay isang Saiyan, na nakatira sa planet Earth. Isang Saiyan siya, Whis, paanong may nabubuhay pang Saiyan? Dahil tinalo niya si Frieza. Nakuha ko na, tinalo mo pala si Frieza. Sige, subukan mo ako, Saiyan, kung totoong malakas ka talaga. Gusto kong makita kung gaano katatagal sa akin sa laban. At dahil doon, umayos na si Goku sa kanyang posisyong panlaban, at si Bills ay ganun din at doon nagsimula ang kanilang labanan. Lumapit si Goku kay Bills at sinuntok ito sa mukha, na nagpadala sa kanya na lumipad, ngunit nagawa ni Bills na pigilan ang kanyang sarili at sumugod siya kay Goku, at si Goku ay ganun din at nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Nagpalitan ng suntok si Goku at Bills, at habang sila ay nagpapalitan ng atake, si Whis naman ay labis na humanga sa kapangyarihan ni Goku, dahil hindi siya makapaniwala na may ganito kalakas na mortal na nabubuhay. Napansin din ni Whis na may itinatago pang kapangyarihan si Goku, at iniisip niya kung ano ang magiging kahihinatnan ng laban na ito. Habang nagpapatuloy ang palitan ng suntok ni Goku at ni Bills, doon nag-ipon ng lakas si Goku at nagpakawala ng Kamehame Wave na tinutok niya kay Bills. Si Bills naman ay nag-ipon din ng lakas para sa isang salubungan at tinutok ito sa atake ni Goku. Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan at sa huli ay naglaho ang parehong ki. Ngumiti si Goku at sinabi, kahanga-hanga ka talaga, Lord Bills, ngunit may kulang kang isang bagay kumpara sa Bills mula sa aking timeline. Hindi ka na nag-e-ensayo sa panahong ito, samantalang ako ay may mahigit 26 na taong ensayo na ngayon. Ginamit na ni Goku ang Kaioken at pinagsama ito sa kanyang Super Saiyan Blue, gamit ang Kaioken times 25, mabilis niyang sinugod si Bills at sinuntok ito sa mukha, tumalsik si Bills ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang sarili. Nang biglang, nakita niya na nandoon na agad si Goku at sinimulan niyang bugbugin si Bills. Nakipagsabayan si Bills kay Goku, ngunit hindi siya makapaniwala na ganito kalakas si Goku. Tumingin siya kay Goku at sinabi,
Hindi na masama, Saiyan, nakakabilib ka. Walang nakapagdala sa akin sa ganitong kalagayan sa laban, ngunit ngayon gagamitin ko na ang aking buong lakas. Ginamit na ni Bills ang 100% ng kanyang kapangyarihan. Humanga si Goku sa nakita at sinabi, akala ko mas malakas ang Black Frieza, pero mukhang nagkamali ako. Ngayon, ipapakita ko na ang tunay na lakas ng Saiyan. Sinugod ni Bills si Goku at sinuntok sa ilong. Tumalsik si Goku ngunit bumalik si Bills at binangga siya sa ulo, at walang tigil na inatake si Goku. Nakita ni Goku na kailangan niyang gumamit ng mas maraming lakas, para magkaroon ng pagkakataon laban kay Bills. Habang patuloy ang pag-atake ni Bills, sinuntok ni Goku si Bills sa mukha ngunit hindi ito masyadong nakasakit sa kanya. Sumigaw si Goku at ginamit ang kanyang Super Saiyan Blue 2, at dahil doon nagawa niyang iwasan ang atake ni Bills at sinabi, pasensya na, Bills, ngunit oras na para hindi ka na magkaroon ng kalamangan sa laban, gagamitin ko na ang aking buong lakas. Ano, handa ka na ba? Sige, mortal, tingnan natin kung saan ka pupulutin laban sa akin. Naghanda sina Goku at Bills at pinuno nila ang kanilang team. Handa na silang maglaban. Sinugod ni Goku si Bills habang ginawa rin ito ni Bills, at nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Sinipa ni Goku si Bills sa mukha habang nagawa rin ni Bills na saktan siya. Nagpatuloy ang kanilang labanan, at nakita ni Whis na malapit na itong matapos. Tumingin siya kay Vegeta at sinabi, mukhang ako na nga ang magsasanay sa inyo. Sinuntok ni Goku si Bills pataas, at lumipad ito ng mataas sa hangin. Hindi pa doon natapos si Goku. Sinundan niya si Bills at sinipa sa tiyan, na nagpahingal kay Bills, at nag-ipon si Goku ng isang malakas na Kamehameha Wave at kinutok ito kay Bills. Nagawa ni Bills na pigilan ito gamit ang lahat ng kanyang lakas, na sinubukang ikalat ang atake, habang si Goku na nasa anyo ng Super Saiyan Blue 2, ay gumamit ng Kaioken, at sa isang iglap, nadagdagan ang kanyang kailangan na ki, at doon niya tinamaan si Bills ng direkta, na nagdulot kay Bills na matamaan ng pagsabog at doon na siya namatay. Nang makita ni Whis na namatay si Bills, ngumiti siya at binati ang grupo, binabati ko kayo, nagtagumpay kayo at ngayong wala na si Bills, kayo na ang papalit sa kanya. Gusto mo bang maging susunod na destroyer ng universe na ito? Ano? Hindi. Ayaw kong maging destroyer pero alam ko kung sino ang magiging maayos. Si Vegeta. Ano ang sinasabi mo? Pero ako ang hari ng lahat ng science. Vegeta, gusto mo bang maging hari ng lahat ng science? O gusto mo na maging isang destroyer god para sa buong universe? Buong universe ba Kakarot? Tama iyon, Vegeta. Ano sa tingin mo, Vegeta? Gusto mo bang maging susunod na destroyer? At bilang ganti, ako ang magtuturo sa iyo. Ang lahat ng alam ko, ay ituturo ko sa iyo dahil ako rin ang nagturo kay Lord Bills at gagawin kitang mas malakas sa kanya. Oo, pumapayag na ako. Mabuti naman, hindi na ako makapaghintay. Nagsimula na nga sila sa kanilang pagsasanay kay Whis, habang si Vegeta ay naging destroyer na ng Universe 7, at sinimulan na niya ang kanyang pagsasanay bilang destroyer. Habang nangyayari ito, kumalat ang balita ng pagkamatay ni Bills at nalaman ito ni Champa, ang destroyer mula sa Universe 6. Labis siyang nalungkot dahil hindi niya gusto ang katotohanang isang mortal ang pumatay sa kanyang kapatid, at nagpasya siyang magplano ng masama, habang sinimulan na ni Goku ang kanyang pagsasanay. Nang bigla, naramdaman niyang kailangan niyang makipagkita kay Vocado, kaya't nag-instant transmission siya, papuntang planet Earth kung saan nakita niya si Vocado at sinabi nito, mukhang natalo mo si Bills, Goku. Nakikita kong lumakas ka ng gusto at maganda ito, dahil may 3 taon ka pa bago dumating ang mga androids. Makikita kong mas lalakas ka pa dahil darating ang mga androids, sa iyong timeline pero ang pagkakaiba dito, hindi ka mamamatay sa anumang heart virus, dahil matik na muling isinilang ka na may antidote. Wow, ang galing naman. Ngayon ang problema ko na lang ay ang mga androids, gaano kaya sila kalakas? Kahit ano pa man, handa ako para sa kanila. Sasabihin ko sa iyo, sapat pa rin silang malakas para patayin ka, kung hindi ka magpapalakas pa. Alam ko, naalala ko ang sinabi sa akin ng Future Trunks na kung mas malakas kami, mas malakas din ang mga androids kaya kailangan kong lampasan ang aking limitasyon. Totoo yan, kaya paalam, na muna Goku, hindi mo muna ako makikita,
Siguro sa loob ng 10 taon kung talagang kailangan mo ako, pero ngayon, hawak muna ang iyong kapalaran, at oras na para likhain mo ang timeline na ito, ng mas maganda kaysa sa dati mong timeline. Sige, Bokado, maraming salamat sa pagtuturo mo sa akin ng lahat. Umalis si Bokado at mula doon, nag-instant transmission si Goku pabalik sa mundo ni Bills o mas kilala na, bilang ang mundo ni Vegeta.